Speaking of mekaniko, so magpapagawa kayo kung Rusi man yung motor nyo. May mga mekaniko din kasi hindi ko naman nila lahat, no, mekaniko ni Rusi. Real talk lang naman to, hindi lahat ng mekaniko ni Rusi ay linis na mekaniko talaga. Pinaayos ko, nasira naman ng mekaniko. Okay, what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? Motovlog tayo for today's video, no? Namiss ko ganito ah. Namiss ko mag-motovlog ah. Tagal-tagal na rin. Tagal-tagal na rin, boy. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako mula dito eh. Pero hindi na ako sanay magsalita ah. At papasok tayo sa ating trabaho, mga kaibigan. Pero yun nga, marami kasi nagtatanong at hihingi ng update para sa ating motorcycle na si Pepe, ang ating RFI 175 version 4. Yay! Oh yeah! Ang kulit eh, no? Hindi ko alam kung anong isi-share ko sa inyo. Sige, tawid po, tawid. Ingat. Ang nanghihingi ng update, okay, umpisahan natin dito sa ating RFI 175. Okay, ang odometer niya ay 61,607. Ay hindi, 667. Ayan. So, ilang years na to? Magpa 5 years na po siya, mga kaibigan. At kung kakamustahin nyo naman, kamusta ba ang makina niya? Na-open na ba siya? Ang sagot ko naman ay hindi pa po. Hindi pa po na-open ang makina nito. At marami nagsasabi na ipa-overall ko na daw ang motorcycle na. Pero wala naman kasi ako masyadong problema sa makina. Ano lang talaga, meron lang akong mga something na hindi ko mag-gets dito sa motorcycle natin. Or kapag malapit na siyang i-change oil, gaya nga ng last time na vlog natin, update para dito. Yun nga, medyo matigas no? Medyo maano yung kanyang makina. Parang alam niyo yun, parang may pumupugak siya. Hindi ko alam kung wala na ba akong gasolina o dahil sa spark plug. Minsan kasi sa spark plug eh, pag medyo naramdaman ko na parang nawawala yung hatak, yun, naano ko na yun na malamang spark plug lumuwag, ganun. Minsan kasi lumuluwag yung spark plug eh, yung cap hindi yung spark plug mismo. Correction lang. Spark plug cap, naka dalawang palit na yata ako ng spark plug cap dahil nasira na yung original. At yun nga, meron akong reserba din dito para in case na kailangan magpalit ulit, madali na lang magpalit. Okay, nagpaturo na rin ako kung paano magpalit. Anong oras ba? 8:09. Papunta tayo ng trabaho. Ito po, meron po tayong regular na trabaho. At yung mga napapanood nyo araw-araw ay buha po yan every Saturday. Yan lang po yung aking rest day. Okay, isang araw na vlog, tapos Sunday pahinga din. So kasi mayroon akong 2 araw na rest day sa trabaho ko. Kaya ang ginawa ko sa isang araw ko, kasi nga medyo gala ako eh. Gusto ko yung hindi ako nag-stay sa bahay eh. Medyo naboboring kasi ako eh. Tagal kong nasa bahay nung hindi pa ako motovlogger. Tagal kong nasa bahay, hindi ko alam kung anong gagawin. Walang ka-progress yung aking buhay talaga naman. Oo. Kaya yung aking mother dear medyo stressful sa buhay dahil sa amin, lalo na sa akin. Pero ayan, love na love ko yung mother ko. Okay, shout out mother, alam mo na yan. Ano na ba yung mga parts
na medyo mahal, nahirapan ka. So sa parts naman, banggitin ko na sa inyo, hindi naman siya mahirap hanapin yung parts kasi available naman sa Shopee yung mga parts niya. Tapos sa mga Rusi Casa din or Rusi branch, medyo ano nga lang, maghihintay ka ng mga 2 weeks para makuha yung order mo. Pero kung sa Shopee, mas mabilis siya. Mas mabilis yung delivery pag sa Shopee. Medyo may mahal, may mura, depende rin kung anong supplier or shop yung bibilin nyo or pagbibilin nyo. Kasi nga merong mga nagbebenta na overpriced talaga. Kung hindi ka maalam sa parts, mapapansin mo na bakit dito mura pero hindi siya specific kay RFI. Bakit parang magkaparehas lang? So tama po kayo doon, magkaparehas lang siya na parang compatibility ng isang motorcycle dun sa another motorcycle. Kaya yung mga legit na owner talaga, sinishare naman nila yung mga knowledge nila regarding dun sa mga parts na pinagbibilan nila. Kaya sumali kayo sa mga group. Okay, sumali kayo sa mga group ng mga unit na binili nyo. Kunyari itong RFI natin, sali kayo sa mga group page. Okay, para at least aware kayo ano nga ba yung mga naging issue nila, paano nila nilutas or na-solve yung mga issues ng mga kanilang motorcycle, diba? So yun yung pinaka option, okay, or pinaka best way para magtanong, diba? At least legit talaga, kasi marami talaga tayong hindi yung mga mamarunong. Pero yun nga, ano ba yung pinakamahal na parts na nabili ko? Unang-una yung belt. Napakamahal nung belt na ito. 1.3 ang isa. Skuday. Wala man lang ano ba yun? Mga kasukat naman siya, pero grabe, mahal ng nito. Hindi ko lang sure kung magkano ngayon Pero sana mas mura na siya, kasi mas konti yung supply, mas mahal. Pero pag madami yung supply, mas mura. Tsaka pag medyo matagal na yung motor at marami ng parts, nagmumura na talaga siya kasi wala na masyadong bumibili, diba? Ganun lang yun. And then sumunod, battery. Nakadalawang palit na akong battery. Okay, itong ginagamit ko ngayon, bago na to, kakapalit ko lang noong pinalit ko last time. Grabe talaga dito sa Baliwag, Diyos ko day. Ayan, speaking of malubak, malubak. Nakailang palit na rin ako ng knuckle bearing dahil dito sa mga lubak dito sa Baliwag. Isang diretso to, isang na lang to. Pagdating naman doon or paglagpas naman sa tulay, goods na maganda na yung daan. Pero ito talaga, DPWH, galaw-galaw. 2026 budget, wala ba tayong 2026 budget dyan? Ang hirap-hirap dito, Diyos ko day. So yun na nga, balik na tayo sa mga parts. Ano ba yung mga napalitan ko pa? Madalas kong pinapalitan dito yung bola o yung flyball. Flyball Ito capital V. Flyball, yung flyball. Okay, so yun yung madalas. Tapos nakapagpalit na rin tayo last time ng ang tawag dito, pulley. Nakapag tayo ng pulley, nasa 350 yata yung bili ko. Nakuha ko siya ng sale. Okay, pero nasa around 500 siya yung pulley na yon. Okay, tapos clutch lining shoe. Clutch lining, yan. Isang beses pa tayo nagpalit niyan, pero hindi ko lang din sure kung ngayon ba palitin siya or okay pa ba siya. Kasi sabi nung mekaniko sa akin is mararamdaman ko naman daw yun kapag medyo yung hatak bigla kang hihinto or biglang pumangat yung hatak, tapos parang walang hatak, yun doon sa clutch yun. Okay,
Brake pads, yan, ang brake pads, papalitan natin yan. Switches. Okay, itong isang switch na to sa kabila, itong parts na to, palitan ko na yan. Pero yung dito sa side na to, okay pa naman dito, kaya lang gusto ko na din siyang palitan. Kasi nga medyo tumutopak-topak na rin to eh. Nababasa kasi siya pag umuulan. Speaking of mekaniko, so magpapagawa kayo kung Rusi man yung motor nyo. May mga mekaniko din kasi, hindi ko naman nila lahat, no, mekaniko ni Rusi. Real talk lang naman to, hindi lahat ng mekaniko ni Rusi ay legit na mekaniko talaga. Iba dyan, training pa. Okay, so doon tayo sa may mga experience na matagal na experience. Tapos talagang hindi lang yung palit baklas, yung merong concern, meron siyang concern sa client niya or sa customer na ito boss, palitin na pala to, tapos ito boss, medyo hindi na to okay. Yung mga ganong concern ba, talagang may care sa customer. Okay, customer satisfaction ba, di ba? Yun lang naman. Kasi madalas na mekaniko na meron ako or pinagdadalang ko talaga is ano talaga siya, mga may care talaga sa motorcycle, tsaka ina-assist tayo ng maigi. Tapos kagandahan din kapag may rescue si Rusi, willing sila basta may malapit na Rusi dun sa area na pinanggalingan mo, pwede mong kontakin yun. Pwede mong kontakin yung main branch nila, tapos yung main branch ibabato nila dun sa malapit sa branch. So yun, pero mas maganda hingi ka ng contact number sa mga malalapit sa area mo, mga Rusi, para in case na kailangan mo ng rescue, yun, hingi ka lang ng help, no, assistance. Okay, so yun lang naman yung tip ko sa inyo. Pagdating sa motor, ako'y nakafocus, detalye bawat pyesa, walang supply, walang bogus from my Let's go! Maganda yun, may daily ride. Hindi basta hype, dapat legit, di puro theory, Ano ba yung ganap natin? Ano kaya sa kalsada? Tipid ba sa gas? So yun na nga, dito ko na rin tatapusin to. At sana okay yung audio natin, enjoy natin ang ating buhay. Kahit maraming problema ang buhay, maraming pagsubok ang dumadating, huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil si Lord ay nandyan para sa atin. So yun na nga, kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark V, ang nagpapaalala, ride safe palagi. Push. Aha! Push! Yo! Oras na? Ang oras na ay 8:30. Let's go. Hindi ko alam kung malino ba yung audio ko pag ganito. Sasalita ako mag-isa. Medyo talaga hirap maging vlogger. Salita ka mag-isa. Yun lang. Pero yun nga. Para sa rider na gustong sigurado sa biyahe niya, from city ride hanggang long ride mode, ito ang guide mo sa daan ng kalsada road. Cold start, pakinggan mo ang tunog,